Isang magandang bagong Pilipinas. Ngayon ay Miyerkules, February 12, 2025. Diretsahang usapan ng mahalagang issue sa bansa, kasama ang kinatawan ng mga ahensya ng pamahalaan. Mula sa Presidential Communications Office, ako po si Joey Villarama. Mula rin sa Presidential Communications Office, ako po si Weng Hidalgo. Ihatid namin ang mga programa at serbisyo para sa taong bayan. Tutok lang, narito na ang bagong Pilipinas ngayon. Ang mga programang pabahay ng pamahalaan ay hindi lang tungkol sa pagtatayo ng mga tahanan, kundi sa paglikha ng progresibong komunidad para sa mga nangangailangan. Kung ano-ano ang mga nagawa na at mga plano na gagawin pa ng Department of Human Settlements and Urban Development, aalamin natin mula kay DSUD Secretary Jose Acuzar. Secretary, magandang tanghali po at welcome sa ating program. Magandang tanghali sa inyong lahat. Sir, siguro balikan muna natin yung 2024. Ano po yung masasabi nating highlights o milestones ng inyong tanggapan? Nang ako ay malagay o maluklok bilang kabinete sa pabahay, ang unang ginawa ko po ay ako po ay binigyan ng utos ng ating mahal na Pangulo na kung maaari, pag nagawa ka ng pabahay, unahin mo lahat yung mahirap. So, sa loob ng 3 taon, nangyari na po, naluklok tayo ng 2020, ngayon po pa 2024 na tayo. Ang sinabi po niya sa akin, kung maaari sana, matapos natin yung programa ng pabahay sa pangkalahatan. Kasi yung mga nakaraang programa, puro pichi-pichi lang ang nangyayari. Walang solusyon. Lalo, patong-patong lang po ang nangyayari na problema sa pabahay. Kaya po, yung bilin na yan, at nag-isip kami na ayusin ang pabahay para sa mahihirap. Kasi yun po ang bilin ng ating Pangulo. Nung mag-assume na po ako sa office, nakita ko po na nasaan ang programa ng pabahay. Nakita ko po, wala pong programa ang pabahay. Kung ano po ang dumating na pondo, yun lang po itatayo. So, pag tinignan po yung ganong programa, ay nakikita po namin na parang pakit ng taong programa. Masabi lang na may pabahay ang bawat administrasyon. Pero pag tinignan mo, walang solusyon. Kundi patong lang ng patong yung problema. Kasi ang nangyayari, ang pinanggagalingan ay pondo. Ano ba yung pondo? Ay ang pondo. Pag pondo pinag-uusapan, kamukha kami sa DSUD, bibigyan kami ng 10 billion na pondo every year. Pag 10 billion lang ang pondo ibinigay sa iyo, 10,000 units lang ang magagawa mo. Ang backlog po ay almost 6 billion. Saan makakarating yung 10 billion? Ngayon, nung umupo kami sa department, ang ginawa po namin, tinignan namin yung mga nakaraang administration at ano po ang kanilang mga solusyon at programa. Nakita po namin wala. So, ang nangyari po, nagpa-meeting kami. Nag-usap-usap kami ng mga undersecretary at lahat. At saka yung key agency namin sa DSUD. Yung NHA, SAPSI, Pag-ibig. Naghanap po kami ng programa na itama ang pabahay. Nung ako po nagpa-meeting sa kanila, sinabi ko sa kanila, saan ba daw manggaling ang solusyon? Ang nakita po namin ay pondo. Pag walang pondo, walang bahay. Ako po galing sa private sector. Developers, contractor po kami. So, ganun din po na ang problema namin. Pag wala kami nakuha ang pondo, wala kayong may tatayong building. So, ganun din si gobyerno sa pabahay. Pag walang pera, walang building. So, anong dapat mong gawin? Hanapin mo yung pera. Hanapin mo yung pondo. So, ang pondo, nakita namin, hindi manggagaling sa gobyerno. Kasi konti lang limitado ang pera ng gobyerno. So, ang ginawa po namin, tinignan po namin yung experience natin sa pribado. Kung ano po yung nakikita natin sa pribado, yun po ang pinaggayahan namin. Kasi po galing tayo dyan. Nasaan yung pondo? Nandun sa private funds. Yung private funds, pag pinag-usapan po natin, yun po yung bangko, Pag-ibig, GSIS, saka SSS. Bakit private funds yung GSIS, saka SSS, saka Pag-ibig? Kasi yun po ay pera ng miyembro. Pag pera po ng miyembro, uutangin po namin yan. Pag inutang po namin yan, kailangan bayaran. Pag binayaran yan, para ibalik sa miyembro.
Yun po ang nakita namin pondo at saka po bangko. Pag ganun po ang ginamit natin, iikot lang po ang pondo. Isang good example, kung nga rin, nangutang po ang kontraktor sa bangko. Nangutang po ang kontraktor sa bangko. Ang bangko naman po, bibigyan ng pondo ang kontraktor. Ang kontraktor naman po, ibebenta sa beneficiaries. Ang beneficiaries naman po, pagkabenta, yung pinagbenta naman, uutang na uli siya sa bangko. Yung beneficiaries, yung inutang niya sa bangko, babayaran niya yung kontraktor. Yung kontraktor naman, yung inutang niya sa bangko, babayaran naman niya yung bangko. Ganun po naging solusyon namin sa pondo ng pabahay. So sir, itong mga pabahay na ito, paano naman po nakatulong itong mga proyektong ito sa pamumuhay, yung kaligtad ng pamumuhay ng mga kababayan natin na beneficiaries nito? Okay. Ang problema ho dyan, lalo sa mahihirap, affordability. Hindi po nila kayang bayaran yung bangko. Kasi nga po may interest. Aside from mahal na ang building, kasi in city tayo, mahal na ang building, mahal pa ang interest rate ng bangko at ng pag-ibig. So pag yun ang ginamit mo, hindi kakayanin ng mahirap. Lalo na po yung mga ISF. Lalo po ang sweldo nila ay minimum wage. Hindi sila makakabahay. Kaya po, patong na ng patong ang backlog ng housing. Sir, nabanggit nyo kanina na nasolusyonan nyo yung problema ng pondo, tapos napag-usapan natin yung affordability, tapos nabanggit nyo rin yung informal settler family. So, natukoy nyo yung mga naging gusot o problema ng mga nakaraang administrasyon. So, paano nyo po in-address yung problema sa pabahay noong 2024? Ano po yung mga key areas na tinutukan natin? Mahirap po talaga. Talagang napakahirap po. Hindi po madali. Kasi po walang solusyon eh. Walang formula pinag-uusapan eh. Hindi namin malaman kung saan kami susuot dito. Walang pera eh. Anong gagawin mo? Hindi maghanap pa ng solusyon. At ang utos po ng presidente, mabigat. Kailangan matapos yan. Kasi mahal na mahal ng presidente yung mga mahihirap. Lalo po yung mga squatter. Kasi po ang tatay niya, yung ama niya, siya gumawa ng Tondo development project na yan. So yun po pinanggagalingan ng aming programa na parang yung mahihirap makinabang sa panahon ng Marcos administration. Ano po ang ginawa natin sa mga mahihirap? Para maka-access sila sa pondo. Alam niyo po, yung pondo po ng bangko at private funds, ang nag-i-enjoy lang po dyan, yung mga negosyante at saka yung mga mayayaman. Kasi po, sila po ang pinauutang ng bangko. Yung mahihirap po, hindi po napapautang ng bangko yan. Kasi ang tingin po ng bangko dyan, hindi makakabayad. Kasi nga, hindi nila kaya magbayad pag may interest sa kamahal. So ano po ang ginawa ng ating administrasyon, Marcos? Binaba natin yung presyo ng building sa pamamagitan na halos kalahati na lang ang presyo ng building. Kasi in-city po tayo. Township development na in-city. Nung maging kalahati ng presyo ng building, ano po ang ginawa ng ating administrasyon ulit? Nagbigay po si Presidente Marcos ng interest subsidy. Ano po yung interest subsidy? Para bumaba po ang monthly amortization. Pag binigyan ka ng interest subsidy, automatic bababa ang buwan ng hulog mo. Pag bumaba na ang buwan ng hulog ng mahihirap, makakabayad na yan. Pag makakabayad na yan, makakautang na yan sa private sector money. Punta tayo dun sir sa pinag-usapan natin kanina na yung sinabi ninyo dati kasi may bayad, 500, ganyan, monthly, para hindi mabigat dun sa pamilya. So ngayon, sinasabi ninyo na ililipat nyo sila, kaso ayaw silang tanggapin ng LGU, kailangan ninyong magbayad. Tama po. Ganito po yun eh. Yung dating programa, yung lumang programa, nililipat sa labas ang ISF. Kumbaga sa nililocate sa mga probinsya, sa lahat, na napakahirap sa kanila, na walang trabaho at walang amenities, facilities. Eskwelahan, sasabay eskwela. Kaya napakahirap sa amin pag naglilipat at hindi tinatanggap po ng mga local government na receiving LGU, yung mga ISF na nililipat ng gobyerno. Ano po ang ginawa natin dyan? Ang utos po ng ating presidente, kung maaari sana, iligay sila sa loob ng syudad. Kung nasaan yung trabaho po, at kung nasaan po ang eskwelahan at nasaan po yung mga pasilidad na nandoon ang pangangailangan ng mga tao. Dito po sa DSUD na housing at ang gobyerno po, ang utos po ng ating presidente, pag gumawa ka ng housing, dapat kumpleto ng amenities. Kaya po, mapapansin niyo po,
Yung mga housing po namin ngayon sa utos ng ating Pangulo, meron po yung parks, meron po yan na health center, at kung maaari po, baka ligyan po namin ng eskwelahan yan, sabay. Na habang tinatayo ang building, may mga amenities, at meron din pong swimming pool. Kasi po, nakita po namin na kung ititira po natin yung ating mga kababayan sa loob ng building, ang makikita po lang nila ay 4 na pader, araw-araw. So, pagbaba po nila, dapat may makikita silang magandang lugar at pwede nilang pagtambayan. Yun po ang kamukha na nangyayari sa mga condominium na mayayaman. Meron silang swimming pool, meron silang clubhouse, at meron din po silang mga parks. Ganyan din po ang matitikman ng mga mahihirap pag paggawa po ang ating gobyerno. So sir, ongoing naman po yung projects. So ano pong nangyari doon sa mga pabahay na sinalanta ng sunod-sunod na bagyo? Yun po, meron pa kaming mga solution din dyan. Kamukha po niyan, kung kayo sa mga danger area at kayo tinatama ng mga kalamidad, yan po, i-relocate po namin. Maglalagay din po kami ng 4-phase program sa inyong lahat para kayo ay mawala na sa danger zone. Sir, in terms of digitalization efforts naman, paano po natin nagamit yung digitalization para mas mapabilis yung proseso ng pagbibigay ng pabahay sa ating mga kapatid? Ganito po yun. Apakarami pong nangangailangan. Almost 6 million o 8 million pa nga yata yan eh. Yung pala nga, wala pa yung housing needs. Kung kung ikaw, extended family, naging 21 years old ka, nagtrabaho ka, nag-asawa ka, ibang usapan pa uli yan. Kukwentahin uli natin. Ngayon, ang digitalization na ginagawa po namin yan, yung mga tumatayo pong building sa mga area kung nasa ISF, ang ginagawa po namin yan, magpapalista na po sila. Kasi po ang mangyayari, lahat po ng building ng kung nasa na ISF, doon po maglalagay ng building, ng condominium, na doon po lilipat yung mga ISF. Ngayon, pagka habang tinatayo po yung building, nililipat po namin sa staging area, lahat po ng ISF dapat po magpalista na. Gagamitin po namin yung programa na yan para wala pong dayaan kung sino po mauna. Kasi po queuing to. So bago po matapos yung aming Marcos administration, isiguraduhin po namin nasa listahan na kayong lahat ng pambansang pabahay ng ating administration. Kasi po, hindi po namin kayang tapusin yung 6 million na bahay sa loob ng 6 na taon. Napakatagal po ng paggawa ng building. Unang-una po, para matapos po yung building, 2 taon hanggang 3 taon. Lalo pag high-rise, medium-rise. Kaya po, yung delivery namin matatagalan. Pero po yan, nakalatag na po lahat yan. Kaya ang maging mangyayari, maliligay na kayo sa listahan ng ating pambansang pabahay sa panahon panahon po ng Marcos administration. So, linawin lang natin, sinabi ni Sir, kasi pwede nang magpalista. Paano kung halimbawa tayo sa isang pamilya, merong 18 years old na, 19, 20, kung wala pang asawa, pwede nang magpalista? Kunyari, alam niya mag-aasawa siya or dapat may pamilya na para humiwalay na siya doon sa kanyang magulang? Pag ganyan usapan, marami problema tayo. Siguro ang mangyayari dyan ganito. Basta may trabaho at minimum wage, pwede mag-apply ng trabaho. Mag-apply ng pabahay sa atin. Okay, sir, nakapagtala rin ng 100% resolution rate ang LISUD sa pagresponde nito sa mga natanggap na complaints o reklamo tungkol sa pabahay noong 2024. So, paano po ito na isakatuparan? Mabilis po yan, lalo yung aming si Yusek Randy. Hindi po bumabagyo, naghahanap na ng bibigyan. Kaya, hindi, nakahanda po ang LISUD kasi po, pinapractice po namin yan kasi ang bilin ng ating Pangulo na dapat kaming nasa gobyerno, yung pangangailangan ng mga mamamayang Pilipino, kada may disaster, dapat nakasagot agad kami. 24 hours. Yan po ang utos ng ating Presidente. Nabanggit niyo, sir, na medyo mahirap magpatayo ng mga gusali, lalo na yung mga high-rise. Pero nung pagsasara po ng 2024, ano na po yung mga close to completion o na-complete o yung maganda po talaga yung progreso? Ganito yan eh. Kaya sinasabi na in 3 years time, diyan pa lang kami nagbubuo ng proyekto. Wala pang halos nagbubuo pa lang yan. Ngayon pa lang po nagtatayo ng mga building ngayon. Kasi po, ang 3 taon po na yan na aming pag-aaral, along the way, ang dahil naging problema namin. Kasi po, kamukha niya, nung matapos po namin yung programa ng affordability, siyempre, dapat aralin mo yung mga mahihirap kung paano makakabayad.
Anong gagawin mo? Diligyan mo ng interest subsidy. Habang nagkaroon naman interest subsidy, dapat itayo yung building. Anong problema ng pagtayo ng building? Kailangan, pag tinayo mo yung building, yung paglalagyan, kailangan ilipat mo muna yung squatters, ay yung mga ISF. Pag nilipat mo ISF, another year na naman yan. Kasi hanapan mo ng lugar kung saan mo sila ililipat. Pag lipat naman ngayon, tatayo mo na naman ng building. Pag tayo mo naman yan, doon mo naman sila ulit mararamdaman para ilipat ulit. Hindi ito yung kamukha na pag ginawa mong program, matatapos mo ngayong araw. 3 taon to ang ginagawa. Kaya in 3 years time na aming panunuluklukan, pag-upo dito sa aming departamento, inaayos muna namin yung sistema. Kasi ang problema ng housing sistema eh. Wala kami nakitang sistema eh. Anong dapat mong gumawa ka ng formula? Yung sistema. Ano po ang ginawa ng Marcos administration? Inaayos yung sistema para kung sino mang presidente yung uupo, pagkatapos ng aming pamamahala, wala na silang poproblemahan. Kundi susundin na lang yung sistema na ginawa na ito po ay akbang-akbang ngayon para sa mahihirap. Para sa kaalaman, sir, ng ating mga kababayan, saan po ba itong mga binubuong townships na in-city? Kamukha niya. Isang good example. Lahat po ang naging problema namin nakaraan ay yung kontraktor naman. Natapos na namin yung affordability. Natapos na namin yung pondo. Ang problema naman yung magtatayo. Yung 3 taon to, naaaral. Yung nagtatayo, ang dami reklamo ng mga nagtatayo, yung mga kontraktor, kaya siya pera, kaya siya bayad, lahat. Baka hindi raw mabenta, baka hindi naman i-take out yung pag-ibig. So, paikot-ikot yung problema. In 3 years time, inaayos namin yung formula. Ngayon, nang mabunan namin yun, nasubukan namin, pinautang namin yung isang kontraktor dyan sa Palayan. It took about 1 year para pautangin ang isang kontraktor. Napautang na. Nang mapautang na namin, tagtayo na. Nung tayo naman ngayon, natapos within a year. Within a year nang matapos ngayon, binenta na sa beneficiary sa mahihirap. Nandyan na ngayon. Nagtayo na. Yun ang nag-award na kami. Yung nag-award naman, nagbayad na ang pag-ibig. Ngayon, yung nag-award naman nga, mangungutang sa pag-ibig. Yung pinagbayaran naman ng utang ng award sa pag-ibig, ibinayad naman sa kontraktor. Yung kontraktor naman, yung pinagbayaran naman ng beneficiaries, ibinayad naman ng kontraktor doon sa pag-ibig. So, umikot lang ang pondo. Yun nangyari na ngayon yun, in 3 years time. So, yung proof of concept, para magtuloy-tuloy ang programa, ipinakita naman namin in 3 years time. At maraming check dyan. Kasi una-una, si beneficiaries, paano pag namatay? Sino magbabayad ng utang mo? Hanap na naman ng paraan. O kaya lang, ganito gawin natin. Dapat si ganito ang mababayad, ay dapat wala nang gantong, dapat may pondo para dito. Ang sabi naman ng kontraktor, ng pag-ibig at ng bank, paano kung di makabayad dyan? At umalis. Sino magbabayad niya? Naglagay kami ng recourse. Ang magbabayad si DSUD. Meron kami pondo para dyan. Para pagka umalis yung beneficiaries, kukunin namin yung mga unit at ibebenta uli namin. So, wala ngayong magiging problema sa nagpautang. Kasi napaka-importante yun, yung nagpautang. Dapat wag tayo masira sa nagpautang. Kasi pagka hindi tayo nakabayad sa pautang, wala mapapautang sa atin. Opo. Sir, kumusta naman po yung ibang proyekto na sinabi nyo, nire-resolve nyo yung mga namanang mga problema ng mga nakaraang administrasyon? Kasi doon sa pag-cover ko dati, marami ako napuntahan ng mga pabahay na wala pong occupants. As in, maraming units. So, paano nyo po na-resolve ba ito na pwede na siyang ma-occupy para hindi naman po sayang? Kasi ang nagiging problema dyan, yung mga receiving LGU. So, nangihiram kami ng pera para bigyan sila ng pondo para receive nila ang mga ISF. Isang good example, yung Intramuros, ISF, lilipat namin yan sa Rizal. Yung LGU ayaw tanggapin. Nandun na yung bahay ng SAPSI, ayaw tanggapin. Anong ginawa pa natin? Naghanap pa kami ng pondo para bigyan yung mayor, para tanggapin yung mga ISF na nasa Intramuros. Hanggang ngayon, nag-uusap-usap, nagbabayad pa kami dyan. Alam mo, napakahirap talaga Kung minsan, yung LGU naman nagiging problema namin. Kaya, siyempre, hindi na natin masisi yung LGU kasi bibigyan mo naman sila ng mga maraming responsibilidad tapos wala naman silang pondo. So, lahat yan, binabalansin natin ng gobyerno. Kami naman, naiintindihan namin yun. Kaya nga, nag-in-city rin kami. So, pagka nabayaran, wala nang babayaran itong si occupant? Wala. Libre na lahat yan.
Pero, di ba sir, palaging nababanggit ng Pangulo at ng ating mga kawani ng gobyerno yung whole of government approach. So, nabanggit nyo may ibang LGU na ayaw tanggapin yung ating mga ISF. So, hindi ba nila nakikita yung value o yung pakinabang na magkaroon sila ng hindi ba maganda yung para sa ekonomiya? Yung mga ganong pag-uusap ba? Maganda, kamukha ng ginagawa natin ngayon. Ano ba ang ginagawa? Ano ba ang utos ng ating Pangulo? Di ba, linisin ang mga ISF. Magkaroon tayo ng zero ISF. Ang dami namin naging problema dyan. Along the way. Kaya in 3 years time, wala kami ginawa kundi ayusin yung problema ng sistema. Para pag tapos yung problema, tayo na lang kami ng tayo. Ngayong 3 years, natapos yan. In 24, natapos po namin yan. Yung proof of concept na buo na yan. Kamukha ng Pasay. Sa Pasay, naglagay kami ng housing project dyan sa mga ISF. May squatter dyan. Nilipat namin yung ISF doon sa staging area na malapit. It's almost 6 months pinag-uusapan doon sa ISF kung paano gagawin sa kanila. Kung minsan, may resistant. Kailangan ipaliwanag mo sa kanila na gato magiging buhay nyo, gato gagawin niya. Lilipat muna kayo temporary, after temporary lipatan, libabalik uli namin kayo sa building. Ngayon, nangyari na po ngayon yan. Nakakita naman yung proof of concept nung technical problem natin dyan. So, hindi to simple, hindi to kamukha na pag nakakita ba tatayo ka lang. Hindi, ang daming mga problemang lumilitaw, not only on the funding side, also on the technical side. Mahirap. Kaya po yung 3 taon na to, nabuo na po natin lahat to. Kaya po pwede natin ipagmalaki na to ang pabahay ng ating gobyerno, hindi po to drawing. Ayan, kahit maraming hindi po to drawing, ito po ay totoo na. Bakit? Nangyayari na ngayon. Nandiyan na po yung mga beneficiaries na titira sa pabahay ng 4PS na hindi po pondo ng gobyerno ang ginamit. Pondo po ng pribado. Pag ganun po ang nangyari, wala na problema sa pondo. Ayan, kahit maraming gusot, naiayos naman napaplansya ni Secretary Acuzar sa loob ng 3 taon o naayos. Sa ating pagbabalik, pag-uusapan naman natin ang iba pang programa at serbisyo ng Department of Human Settlements and Urban Development ngayong 2025, kasama pa rin si Sec Acuzar. Manatiling nakatutok, magbabalik pa rin ang Bagong Pilipinas ngayon. Magandang balita para sa bawat manggagawang Pilipino. Nakamit natin itong 2024 ang pinakamababang unemployment rate since 2005. Ayon sa NEDA, mas dumami ang may hanap buhay at patuloy na gumaganda ang kalidad ng mga trabaho. Naitala na nagtapos ang 2024 na 3.8% na lang ang ating unemployment rate. Ibig sabihin nito'y nasa 50.19 milyong Pilipino na ang may trabaho at bumaba na sa 1.63 milyon ang walang trabaho. Mas kaunti na rin ang mga naghahanap ng dagdag na kita o ekstrang trabaho. Mula sa 11.9% ng 2023, 10.9% na lang nitong 2024. Mas maraming Pilipino na ang may sapat at disenteng hanap buhay. Para sa tuloy-tuloy na pag-unlad ng ating labor market, narito ang ginagawa ng pamahalaan. Enterprise-based Education and Training Framework para matiyak na ang skills ng ating mga manggagawa ay tugma sa pangangailangan ng industriya. Inclusive work arrangements para mabawasan ang hadlang sa trabaho, lalo na sa kababaihan at kabataan. Action Fund and Emergency Repatriation, agarang tulong para sa mga OFW na nangangailangan. Oo, may mga pagsubok pa, pero tuloy ang suporta ng gobyerno upang makalikha ng mas maraming trabaho, mas maunlad na kabuhayan at mas magandang kinabukasan para sa bawat Pilipino. Nagbabalik ang Bagong Pilipinas ngayon, kasama pa rin si Secretary Jose Acuzar at para sa karagdagang impormasyon, makakasama rin natin sa talakayan si Undersecretary Avelino Tolentino III. Magandang tanghali po. Yusek, magandang tanghali. So Secretary, ngayong 2025, ano po ang mga tututukan ninyong mga programa at proyekto para sa bansa? Ito po, magtatayo na po tayo ng pabahay. Lilinawin ko lang po, nag-uumpisa na po ang tunay na yung proof of concept na pinag-uusapan natin na pabahay. Na ito po, nung una, wala pong na akala po nila ito ay drawing. Kasi po walang tumatayo. Ngayon po sa panahon na ito,
makikita niyo po all over the country na tumatayo na po yung pambansa pabahay at mag-a-award na po kami ng mga beneficiaries. Pag nakita niyo na po yung awarding ng beneficiaries, doon niyo po makikita yung proof of concept. Ano ba ibig sabihin ng proof of concept? Yung po, dalawa pong tinatamaan namin yan. Una-una, yung mga beneficiaries na mahihirap. Hindi sila naniniwala may tunay na programa ang gobyerno kasi hindi pa sila nakakakita na lumilipat. Pangalawa naman, isang proof of concept, yung mga negosyante na magtatayo ng building, hindi rin sila naniniwala na may kakaroon ng bibili na bahay at makakabayad. So walang magtatayo at wala rin bibili. Kaya ang hirap po ng programa to. Kaya kailangan mapakita kami ng tunay na proof of concept na nasaan ang ba yung sinasabi mong pabahay. Yan na po, nangyayari na po. Meron po dyan sa Pampanga, meron po dyan sa Nueva Ecija, mag-a-award na po ng pambansang pabahay. At dyan po sa Bacolod, mag-a-award na rin po. At susunod naman po, meron ng Quezon City, meron ng Caloocan, at kailang mga panahon po sa buong Pilipinas. Na ang katunayan na meron talagang programa para sa mahirap na tatayo. Kasi po, hindi po nung ganun kadali ang pagtayo. It will take about almost 1 year and a half to 2 years. So ano ibig po sabihin natin? Ano po ang dapat gawin natin? Habang tinatayo po natin yung pabahay ngayon, magpalista na po kayo na kayo po ay dapat magkaroon ng pabahay. Ano ibig sabihin po nung palista? Pumunta na po kayo kung saan po ang inyong LGU. Palistan nyo na yung pangalan nyo sa DSUD para malagay na po kayo sa queuing kung kailan kayo lilipat na pabahay. At pangalawa po, kailangan po mag-documentation na kayo. Kasi po yung documentation na yan, yung dokumento po na gagamitin po namin yan sa mga private money, sa bangko at sa pag-ibig. Para paglipat nyo po, kayo po mauuna kasi nakadokumento na kayo. Yung dokumento pong yan, po yung gagamitin namin para naman po pambayad namin sa kontraktor. Incidentally, USEC, anniversary din pala ng DSUD ngayon. So, ano po yung mga... This week po ba? Tama po. Ito pong February 14, Opo. ang ika-6 na anibersaryo ng DHSUD. Ang aming tanggapan, ang aming pong tema, 6 years of empowering lives, building homes, building futures for every Filipino. So, niniwala po kami kasi na ito pong aming patuloy na misyon to provide safe, affordable, and resilient housing, pundasyon po para sa magandang buhay ng bawat Pilipino. So, simula po nung Lunes at magtatapos po kami, may culminating activity kami sa Biyernes, tuloy-tuloy po, madami po tayong activities, lahat po ng bureaus namin, lahat po ng services namin, at ang ating po mga regional offices, lahat po may taya. So, nung Monday po, nagsimula kami, meron kami exhibit and showcase of our stakeholders doon po sa aming opisina, at nagsimula rin po yung aming kapihan kahapon. At sa Friday po, yung culminating event, kasama po, buong region po, lahat po may taya. Nabanggit nyo, USEC, services. So, bukod sa sinasabi ni SEC na palista, ano po yung services na ino-offer sa celebration? Of course, tuloy-tuloy po ang ating trabaho kasi maliban po doon sa 4PH ay dinagdag po ng ating bagong administrasyon sa utos po ng ating mahal na Pangulong Bongbong Marcos. Tuloy-tuloy po ang ating regular program. So, yung ating pong regulatory work, tuloy-tuloy po yan. Yung ating pong technical assistance for local government units in their planning, tuloy-tuloy po yan. At ang ating pong mga key shelter agencies with their respective programs, tuloy-tuloy po yan. So yung ating pong mga partner agencies na key shelter agencies at ang ating pong mga private sector partners, mga developers, lahat po yan, meron po silang naka-showcase po sa aming tanggapan. So meron po ba tayong problema, sir, sa overcrowding, sa mga ililipat at paglilipatan? Paano po natin nire-resolve ito? Yes, yung lagi pong pinag-uusapan, yung rapid urbanization, urban migration. Yung migration po kasi, hindi naman po siya per se masamang term, yung urbanization. Urbanization is really a natural process. Ang challenge po sa aming pong tanggapan, dahil po kami urban development, is to make sure that yung pong mga cities na pinupuntahan po ng ating mga kababayan ay mataas po ang carrying capacity kung tawagin. Ibig sabihin po, yung ating pong mga lungsod na tatanggap ng ating mga kababayan ay handa po tumanggap ng mas madaming population. So, paano pong ina-address ng aming tanggapan, DHSUD, yung mga ganyang suliranin? Ay, madami pong approaches. On a project level, ang ating pong pinopromote na ngayon, kagaya po na sinabi ng ating mahal na kalim na Secretary Acosar, is on the project level, high-rise po tayo. Mas mataas po, higher density ang ating pong tinatayo ng mga structures. Mas madami pong matatanggap na tao yung ganong structures.
Tapos compact, walkable po, at lahat po accessible, lahat ng services and facilities. Doon po sa kung saan tayo magtatayo. Diba? On a partnership level with the LGUs, gusto natin, nakaplano po sila. So yung pong CLUP nila, ina-assist po natin sila kung paano po gawin yun. At naka-input po kung paano po sila magde-develop in the next 10 years. So nakalinya tayo doon. And finally, for the longer term, we are also looking into new cities development. Tinitignan natin, saan po ba yung expansion areas ng ating mga metro areas? Kamukha yung nakaraan namin meeting, namin ni Secretary Yulo, saka ni Secretary Bunuan, at saka ni Secretary GB Bautista. Yung may presenta sa amin si Secretary Yulo na lugar para sa New City. Kasi ang utos kasi ng ating Presidente, ng ating Pangulo, kung maaari, decongest Manila para mawala na yung traffic. So anong solusyon? Kailangan magbukas ng panibagong develop na malaki na bagong syudad. Saan yan? So nagbigay sila ng mga area dyan sa Bandang Quezon, na area malapit dyan sa Pacific Ocean. So, ngayon, binubuo namin yung programang to. Itong programang to kasi, mahalaga to. Kasi si Jakarta, si Indonesia, meron na rin. Si Malaysia, meron na rin. Ngayon sa Pilipinas, kami, with the help of Secretary Yulo and Secretary Bunuan and Secretary Bautista, sa aming grupo, nagtatayo kami ng isang plano para magawa ng New City. Yung New City na yan, hindi mo mararamdaman, pero ipaplano na natin para mabuo na natin yung buong lupa na yan. Kasi importante, maayos muna natin yung lupa eh. Pag nabuo natin yung lupa, almost 70,000 na lupa, hectares, doon natin lalagyan ng plano yan. Ngayon, may programa ang ating administrasyon para dyan sa decongestion ng city. Ginagawa na po namin yan. Siguro sa susunod na panahon, pag nabuo namin yung konsepto at yung design, baka ipakikita namin, ipresenta namin kay Presidente yung utos niya. Sir, nabanggit nyo yung pagpupulong nyo with DENR, DPWH, DOTR. Nabanggit din ng Pangulo very recently na dahil nga dun sa sunod-sunod na bagyo na dumaan sa ating bansa, kailangan din tayo magtayo ng climate resilient na mga pabahay. So, ano ang plano natin for this? Okay. Ganito. Yung township development namin, number 1 rule, dapat sa disaster area ka, huwag ka magtatayo dyan. Dapat safe ang ating pabahay. Yan ang number 1 rule. 2, ang sunod na utos ng ating Pangulo, dapat yan kompleto. Nakilinto kanina, kompleto. Dapat yan may facilities. Merong amenities kamukha ng parks. Merong kung pwede may school, may health center, at merong swimming pool. Para kung ano nararamdaman at ano na naranasan ng mayayaman, ay naranasan din dapat ng mahirap. Yan po ang regalo ng ating Pangulo. Pag siya po ay bumaba sa pag kami po ay umalis sa aming termino, bibigyan natin ng maganda pamumuhay yung mahirap. Kung hindi man po natin matapos ang panahon na ito, at least yung programang to, kasunod na administrasyon, kailangan magagamit nila. Kasi siyempre, pagkukumparahan may kukopyahin ka na eh. Ang gagawin mo lang, i-implement na lang eh. May Kasi template. may template ka na, di ba? Wala silang isipin, nandun na lahat eh. Nagawa na ng administrasyon ito lahat ng kailangan. So itutuloy na lang yung construction period, kasi ang construction period mahaba eh. Alam mo naman yung building, hindi naman pwedeng madali. Pag minadali mo yan may problema tayo sa integrity. So sir, pwede niyo po bang ipaliwanag naman yung process ng pag-avail ng mga pabahay ng DSUD? Ito si Yusek Yusek Abe. So yung aming pong pag-avail ng pabahay, sinimulan na po natin yung nagpaparehistro po tayo ng interest dun sa ating pong website. No? Tayo po nakapartner with the local government units, dun din po sa pagpili po ng ating mga magiging beneficiaryo. Among others po, ang requirement po natin, talagang gusto natin, first-time home buyer po, sana, ng ating pong mag-a-avail ng programa para po masigurado natin na nakakabawas po tayo doon po sa housing need at hindi naman pagnegosyohan itong ating itatayong pabahay na nasabi po ng ating kalihim kanina na mas mababa po ang presyo at meron pang dagdag na interest subsidy. Recently po, nag-launch po tayo ng portal
So ano po yung magiging function nito at paano po ito makakatulong sa proseso ng pag-avail po ng pabahay? Dito po sa portal, kumukuha po tayo ng expression of interest. Tapos at the same time, kumukuha tayo ng kaunting data para po ma-profile natin yung ating mga kababayan na interesado po sumali po dito sa ating programa. At eventually po, atin po itatahi po ito kasi po titignan po natin yung yun naman pong pag-avail ng loan po sa Pag-ibig Fund. So yan po, dyan po nagsisimula ho yung listahan ng huwirin. So, sir, paano naman po yung initiative ng DSUD para mapabilis yung proseso ng pamamahagi ng pabahay sa mga displaced families? So displaced families, as much as possible, yung displacement iniiwasan po natin. Kagaya po ng sabi Secretary ako, sir, ang aming pong on-site in city. So yung displacement po hindi po masyadong hindi po masyadong issue yan. Maliban po yung talagang merong infra na tinatamaan po ng infra yung ating mga ibang kababayan, nagkakaroon po ng kaunting displacement. Pagka naman po may infra project, ay naka-incorporate po doon po sa infra project, yung pong para po sa housing. Iba to ngayon. Hindi to kamukha dati ng Karapats Administration na tayo ka lang ng tayo kung saan mo gusto. Iba to, may programa talaga at merong sistema na kung sakaling dadaan si Public Works dyan at lalagyan ng kalsada, meron kami mga pabahay na tatayo na. Na kumbaga kamukha, isang iniisip namin na magkakaroon ng talaga ng housing community dyan sa parting Rizal. Kung nasaan yung lupang arenda. Meron diyang malapit na lupa dyan sa Laguna Lake. So kukuha kami ng 200 hectares to 1,000 hectares para yun ang gawin namin na housing area sa lahat po ng area na tatamaan ng mga infrastructure para mililipatan na. Hindi ka mukha dati ngayon. Ang nangyayari kasi, tuwing magkakaroon, kung dadaanan ka na ng kalsada, saka ka mag-iisip saan ilipat yung mga ISF, yung tatamaan. Ngayon, pag pinaghahanda na po namin, may area po kami nakita na magtatayo na kami ng pabahay para unahin na namin kung saan man tatamaan mga infrastructure na nangangailangan ng pabahay, mililipatan na kagad. Ang maganda din doon sa sinasabi niyo, sir, na may mga planong magtayo ng school, ng hospitals, may amenities yung area. At least yung mga ililipat doon, pwede rin magtrabaho doon sa mga lugar na yun. So, kumbaga, nakalatag lahat. Saka maganda rito, mura lang. Saka, ang programa, basta meron kang minimum wage. So, ngayon, yung mga waiter at janitor na hindi kasali sa usapan, ang nakakaroon ng pabahay, yung mga managers ng kumpanya, yung mga nakapag-aral, yun lang may bahay. Kasi yun ang kumikita ng more than minimum wage. Ngayon, yung mga minimum wage earner na mahihirap na hindi nakapag-aral, at ang alam nila ay magtrabaho, at kahit yung nagtatrabaho sa construction, kailangan magkabahay din yung mga yan. Yan po magkakabahay na ngayon sa panahon ng ating administration. Kasi po affordability ang pinag-uusapan. Yusek, kamusta naman po yung rehabilitasyon ng Pasig River? Ayan. Maganda. Maganda yung itinayo ninyo doon yung park. Yun po, si First Lady po yan. Ang lilo-lilo po ng usapan namin ni First Lady. Ang sabi ni First Lady, kung pwede sana, Jerry, gawin natin yung Pasig River kasi yun ang gusto ni Presidente Marcos na maayos ang Pasig River. Kasi daw, tuwing lilipat sila doon sa kabilang bakod, nakikita nila yung Pasig River, ang amoy, saka yung itsura. Kung maaari sana, gawa ng solusyon yung Pasig River. Alam niyo naman ulit, ang dami-dami naman ulit sumubok ng Pasig River ng past administration. Kaya itong hirap po itong Marcos administration nito. Lahat yung naging problema ng mga nakaraang administrasyon, sinasapo po ni Presidente Marcos ngayon. Si Presidente Marcos naman, napakaseryoso po sa problema. Hindi po niiwan ng walang solusyon. Ayan, sir, maraming salamat po sa mga impormasyong binahagi ninyo, Secretary Acusar at Yusek Avelino Tolentino III. Bawat pamilyang nabibigyan ng abot-kayang masisilungan ay tagumpay, lalo pang pinatitibay ng pamahalaan sa pamamagitan ng Department of Human Settlements and Urban Development. Ang aming tanong dito sa ating segment na Mission to Accomplish, Secretary, ano pa po ang target na maisakatuparan ng DSUD ngayong 2025 at sa mga susunod pang taon? Ito po.
Ito po ay, yung programa po to, maaasahan nyo po na kami po sa aming department at sa utos ng ating mahal na Pangulo. Kung saan po, nasa unan, sa puso niya, unahin yung mahirap. Kami po sa department namin, ang uunahin po namin sa utos ng ating Pangulo, yung mga ISF dyan nakakalat sa buong Pilipinas, kawawa po sila. Kitang-kita po natin yung mga nararanasan lang sa panahon na ito. Matatapos na po yung problema yan kasi po may solusyon na tayo. Ngayon, ito po ang panawagan ko sa ating mga kababayan. At yung po sana po yung pambansang pabahay, yung 4PH program ng ating Pangulong Marcos po. Sana po makita nyo ang pag-aalala po ng ating Pangulo sa inyo. Dahil ito po ay nakatutok siya sa programa ito. Uunahin po natin yung mga squatter area o kung saan ang Islam area sa buong Metro Manila o buong Pilipinas. Ito, pag nakakita po kayo ng building all over the country, yan po ay kung nasa po ang Islam area, doon po namin ililigay yung mga building na itatayo namin sa taon na ito. Sample po, yung Pasay, may tatayo na kaming pang-squatter, pang-ISF dyan, sa Manila, all over Metro Manila. Ang pakiusap po lang po sana namin sa inyo, konting panahon na lang. At pagpalista na po kayo, pag nakalitayo na po yung mga building yan, susunod na po kayo sa listahan. Okay, asahan niya ng ating mga kababayan. Maraming salamat po muli sa inyong oras, DSUD Secretary Jose Acuzar. At dito na po nagtatapos ang ating programa sa araw na ito. Samahan niyo kami bukas para sa mahalagang talakayan at mabilis na aksyon ng pamahalaan. Mula sa Presidential Communications Office, ako po si Weng Hidalgo. At mula rin sa Presidential Communications Office, ako po si Joey Villarama. Sama-sama tayo para sa isang bagong Pilipinas ngayon.